chapter 2, verse 8 to 10. And then later on, ag-jump tayo ijay Philippians chapter 2, verse 12 to 13. So, kung na narito'y Philippians chapter 2, verse 8. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourself, it is God's gift. Not from your works, so that no one can boast. For we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time so that we should walk in them. So, akan tayo yung Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Wow. So then, my dear friend, just as you have always obeyed, not only in my presence, but not even more in my absence, but now even more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who is working in you and enabling you both to desire and to work out His good purpose. Tama? So, okay? Titeksto tayo itira ito yung agsapa. So, wala tayong Tagalog. I can speak Ilocano or halo-halo. So, welcome, Tatay Edward. It's good to see you in the house of the Lord. Salamat sa iyong presensya na makasama kami sa araw na ito. So, our theme for today is the truth about a truly saved person. Ang katotohanan sa totoong ligtas na tao. Tama ba? So, the truth about a truly saved person. Ang katotohanan sa mga totoong ligtas na. Yun. So, save came from the Greek word, from the word salvation. And salvation means you and me are rescued from the dark and brought us to light. No hope, but God give us hope. We are destined to be in hell, but thanks to God or to Jesus Christ na siyang naisilang sa Pasko, kaya tayo ay naligtas mula doon sa kamatayan. Amen? So in our text, nakita natin doon na our salvation is a gift from God. Gift from Jesus Christ, at hindi natin pwedeng ipagmayabang yon na dahil sa ating mga ugaling magaganda or dahil sa mga karakter nating magaganda, pero ang kaligtasan na ibinigay sa atin o regalo sa atin ng ating ni Jesus Christ. So we are not saved because of our good deeds. We are not saved because of our church. Dahil kahit matagal na tayo sa church, kung wala talagang pundasyon o talagang relationship mo sa Panginoon, still, you are not saved. Amen? Kasi hindi tayo maliligtas ng ating magagandang ugali, hindi tayo maliligtas ng ating pangalan ng ating church, hindi tayo maliligtas ng relihiyon natin, but it's only Christ who can save us. So sabi niya sa Philippians doon, obey me, not only during my presence, but even more in my absence. So dahitoy, balikas ni Jesus Christ kada ni Jay ngay apostles na idi, aday so na ito'y rabaw itidaga. And Jesus Christ is asking us also to obey His commandments, to do what is His will upon our life. Na nakita niya doon sa text natin sa Philippians, yung nabasa natin na huling text natin, sabi niya doon, continue to work out your salvation. So, ibig sabihin, hanla nga nagpatingga, nga naisalakan tayo, nga inawat tayo ni Jesus Christ, iti ba nagbeg tayo, kat agpaitingga i-giant. But God want us to work out that salvation, nga impaay na kara tayo. Amen? So, baka ibagayo nga uston, ta namati akon, uston ta
nagpabautisara kon, hangad patingga ijay. Hangad patingga ijay nga kunana, para tugtugaw ka lang iti unog ti church. But God want us to work out our salvation. God want us or called us to fulfill the work that He started, and God want us to finish those work na inatang na ititunggal may sa karatayo. So, tanungin mo ang sarili mo. Anya ata dya assignment, yun dya work nga kayat nga po Diyos nga trabaho mo, iti panagbiag ko dito irabaw tilaga. Tambay lang. Chilas-chilas lang sa loob ng church. Nya pa. Han nga lagi dya kayat nga po Diyos. Ngay nga aramidon tayo. So, iti-rating agsapa, salvation, it's only a basic word. Kung tutuusin, napaka-simpleng salita lang ng word na yon, but it has a major impact or major part iti panakaisalakan tayo, wino major part iti biyag tayo, kas may isa nga Kristiyano. Kasi dahito'y iti may isa nga way, wino entrance tayo nga mapan ijay langit. And without our salvation, everything will collapse. So, this morning, let us try to unveil or tignan natin kung ano nga ba yung totoo or katotohanan sa buhay ng isang ligtas na tao. Kasi nagbigat ngayon o ibaga tayo nga, ay naisalakan ako. Everyday akmot ijay church, every Sunday akmot ijay church, adamot nga arami doon dagiti akong ko, kampante tayo, iti unog ti church nga kuna tayo, naisalakan tayo, ng gayam, hanpay. At dagiti kayat ni Apo Diyos, nga i-ensure no talaga mo't lang nga naisalakan tayo. Amen? So, salvation, nga ikothaan nga makita, when it's not depend on how long you've been staying in the church. How long you've been serving God. Kasi hanman adu dagiti tattao nga kunada nga ay kot nabautisara anak mo, kot makmapanak mo iti simbahan. Agimgimungak mo. Gamit ti Biblia kunana, haan nga amin nga agkunakan na kanyak iti apo kot maisalakan to. Isungahan tayo nga ibaga nga kunata tayo nga dato iti unog iti church kot kampante tayo nga naisalakan tayo. So praying nga iti nga dawang iti nga mensahe agbalin ko mga eye opener iti tunggal may sa karatayo. Buwagin natin dito kung ano nga ba yung talagang totoong ligtas na tao at yung relihiyosong tao. Kasi pag relihiyosong tao, masasabi mong born again lang yan sa salita, pero hindi mo makikita yung transformation sa buhay niya. Makita nga agpaiso nga dahil ninaldaw every time nga magpapanin siya church. But there is no transformation, there is no changes upon his life. Uray man pa'y perfect attendance tayo itiunog iti iglesia. No awan talaga jay commitment mo kang Apo Dios. Awan nga talaga jay ayat mo nga agpatuloy nga agserbi kang Apo Dios. Hanulat na may ibaga na naisalakan ka. So, hanyo ibaga nga masyado ka namang judgmental. Ngam dito, let us try. Ngayon nga ibuksilan. Noan niya nga agpaiso iti galad, iti maysa, nga naisalakan nun nga tao. So praying, nga dahito nga mensahe niya po Diyos, agbalin nga ay opener, iti tunggal maysa karatayo. Ngamin ko natin maysa nga pastor, iti maysa nga religious person, makita na itang ag-praise the Lord lang, iti aldaw, iti Domingo. Ngam iti Lunes aging ga iti Sabado agka adda isuna iti nainlubungan. Domingo na laong nga upan ukradon wino alaon di hallelujah na ijay cabinet. Inton malpas iti gimong agsubli na di hallelujah na ijay cabinet. Kasta iti maysa nga religious person. Makita nga agpaiso itunog iti church. Numay iti church iti every Sunday makita nga nakatayag iti imana. Ngam iti Lunes aging ga iti Sabado nga makita ni Jesus Christ iti panagbiag na. So, let us try to examine ourselves kung talagang masasabing isa na tayong Kristiyano or isang
totoong anak ng Diyos. So, number 1, kung nanay Jai, sino ang mga totoong ligtas? Number 1, he lives in conformity with her or his salvation. So, conformity means umaayon yung ugali natin, yung character, pagkatao natin sa kaligtasan na meron tayo. So, once nga inawat tayo ni Apo Diyos, nabalbaliwan tayo, naisalakan tayo, inakseptar tayo ni Apo Diyos, iti pa nagbiag tayo, makita, jay pa nakabalbaliw, iti pa nagbiag tayo, nga jay ugali tayo, ag-conform daw no, jay ngay parang agtunos da, ijay biag tayo, kas may isa ka na isalakan. Hay mo may baga nga na isalakan ka, kung jay ugaling kot kabaliktaran, ijay pa nakaisalakan mo. Hay mo may baga nga na isalakan ka, kung pasaway kamot, ijay unod iti iglesia. Hay mo may baga nga na isalakan ka, kung si kamot iti may isang sakit, iti ulo, iti unod iti iglesia. Ngamin ti may isang nga na isalakan nga tao, makita, ijay character na. Takuna na nga ron ijay nga ag-conform mo ngay, umayon ijay attitude mo, ijay pa nakaisalakan mo. Di ba iti pa nakaisalakan tayo? Ni Apo Diyos ni Jesus Christ, tinubos na tayo iti cross iti Kalbaryo. Nga amin, nga dakos nga aramid tayo, amin nga nainlubungan nga aramid tayong hanggang nga makaiayo iti sangwanan ni Apo Diyos, manipot iti nakseptar tayo ni Jesus Christ, iti pa nagbeg tayo, anya ti kunani jay, nabalbaliwan tayo. Adan nga ingkawas tayo, jay kabal, nga biyag, wino ba jay pa nakabalbalyo, nga inted ni Jesus Christ kara tayo. Kut! No sika ko nam, may isa ka nabalbaliwan. Sika ko nam, may isa ka nga Kristiyano. Gamit iba nagbiyaguhan nga makita jay pagka-Kristiyano, kas anong mga ibaga, nga naisalakan ka. Kas anong nga maibaga, nga anak na ka ni Kristo. Nga uray man pa ikunam iti tunggal Domingo, masasapa ka nga pa ni Jay Simbaan. Sika iti taga-urnos iti Tugao. Sika iti taga-dalus iti unag iti iglesia. Ngam Lunes aginggat Sabado, kumusta iti panagbiag mo? How is your devotion life to God? How is your reading Bible? Kas ano kayo, ano kayo kadalas magbuklat ng Biblia nyo sa isang araw? Baka mas at-ado pa iti time nyo, kadagi Jay social media. Baka mas at-ado pa iti time nyo, nga maki-chatting. Ngam jay time nyo, nga agbasa iti Biblia. Tipod no, nga may isang anak ni Apo Diyos, kunanay jay, nagagot ka nga agbasa iti Biblia. Uray, handa ka nga i-remind, ag-devotion ka, agbasa ka iti Biblia. Han ka nga sadot nga pa ni jay, iti iglesia. Ipatug mo dali jay trabaho, nga para iti Apo. Ngano among nga tunggal Domingo, day off mo day tawin no Sabado. Among nga dadigimong Domingo tataal daw, di pa nagigimong titurong mo kumain di balay ni Apo Diyos. Kasta iti may isa nga nabalbaliwan nga anak ni Apo Diyos. Han mo nga isukat di aldaw para ka ni Apo Diyos nga apan aglawer-lawer. Han mo nga isukat di time mo para ka ni Apo Diyos para ka nagi di babarkada. Sometimes, we keep on saying that we are already saved. We are already a Christian. But still, we compromise our faith. Karagitihan nga makaiayo sa mga ni Apo Diyos. Kumbaga nga pagbalinan tayo laong na second option ni Jesus Christ, iti pa nagbiag tayo. Pagbalinan tayo laong nga number 2 ni Jesus Christ, iti pa nagbiag tayo. And yet, iti Biblia, kanayon na nga ibaga nga, seek you first the kingdom of God. Pero tangadon tayo laong, ma-realize tayo laong ada iti Diyos, no agkasapulan tayo. Ma-realize tayo laong ada iti Diyos, no magrigrigatan tayo, no masaksakit tayo. Tibot nung anak ni Apo Diyos ka nabalbaliwan, in good times and bad times, at dalata nga makita diya kinatao na, iti pagka-Kristyano na. Kaya mo man ita kaarubang, ay kaabay mo. Can you see the glory of God? Amen. Upon their life. I see Christ in them. Alam niyo yung pinabasa ko doon. I was crying.
Sabi ko, Lord, I'm praying na sana nga talaga yung buhay ko o yung kaluluwa ko is ligtas na. Amen. Surely, because Jesus died for us. Na sana yung pagod ko to preach your word, to encourage people, to pray for your people, hindi yun masayang pagbalik mo. Sabi na isang pastor, uray, ado nga kinatao, iti unog iti churches. Ngam ti kaladingit, adunan tulata, ti maya kaya. It's not every soul nga da iti unog iti iglesia kat na isarakan. Ngamin, mabalin nga kuna tayo, nga da tayo tuy every Sunday. But how about our real relationship with God? Adda ba talaga kay usto nga pa nakaisalakan? Adda ba talaga kay put nga relationship tayo kanya Apo Dios? Sometimes, kung na tayo on fire akmot, active akmot iti unog iti church. But behind that, ato dagiti ugali tayo nga makaiayo ti sangwanan ni Apo Dios. Agbalin tayo laang ngay nga holy every time, every day of tayo. Ng Lunes aging kat Sabado sa bali nga lubong jay ayan tayo. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, Lord, continue to mold my life every time in my life. Hanlaong nga inaldaw ng oras-oras nga patuloy mo nga imold itibiyag ko. Tapno kasta dagito nga arami do handan do nga masayang into no my God. Kasi sabi sa Matthew chapter 7 verse 20 to 23, 21 to 23. Sa Tagalog tayo, sabi niya doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos na nagpalayas ng demonyo at gumawa ng himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Naglawag ti kunana ijay. I-flashback mo man, Aling. Again. Kung di ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kunana ijay no kitaon tayo dayto iti back nga verses na kunana tinagdagson di mensahe na uno nagdagson dagiti ministry. Ngayon arami dagiti nga tattao that they've been prophesying the life, the truth or the sa unya po Dios nang agagas da nang kasabada nang ikarkararag da nag-form da iti miracle ngam apay latang ako na ni Apo Dios nga umadayo kayo kanyakhan kayo nga amam mo. Ta naglawag jay kunana ijay nga dagita laing maikari nga anak mo inuam amuna ko dagiti agtulog karay ti bilbilin ni Apo Dios. And the question is, are we obeying the command of God in our life? Are we doing the command of God in our life? Ngamin ti pudno nga nabalbaliwan. Ti pudno nga anak ni Apo Dios nga makuna nga to talaga nga Kristiyano, wenno nita talaga nga naisalakan nga tao. Ipagaman dayta, i-remind da ka man, amom dagiti commitment mo kan ni Apo Dios. Amom dagiti responsibilidad mo kas may isang anak ni Apo Dios. We don't need to remind you every time, from time to time, panagigimong into nubigan. Masapa kayo, taadati devotion tayo. Bring your tithes and offering to the house of God.
May isa nga command dayta ni Apo Dios. Nung minsan i-reject tayo, iti giving. How can you say that you're a saved person? You are a real Christian. No jay command ni Apo Dios. Ngaykothan mo nga kayang arami doon. It says in the Bible, nga amin, nga agtulnog ken kuana, isuda, iti maipabilang, nga anak ko. Kaya nga sabi ko, Lord, marami pa talaga akong pagkumulang. Marami pa akong kailangang i-filter sa buhay ko. Para maging matagumpay ako, na talagang mapabilang ako na totoong anak mo. Our character should be conforming or conform to our salvation. Ipakita tayo nga talaga nga tayo anak na tayo ni Diyos. Basic lang, kaya kung nga na, di yuliwayan, iti pa nagigimong yun. That's only a basic command of Jesus Christ. Nung iti ayan tayo, titunggal Domingo na maminsan. Ada tayo ijerwa. Un-un tayo pa nga imitdag iti babarkada tayo before our God. Hantay ko mga pagbalinan nga second option niya po Diyos, iti pa nagpip tayo. No talaga nga sikawin na tayo, kung anak na tayo niya po Diyos, i-priority tayo niya po Diyos, iti pa nagpip tayo. Amen? Hello? Amen. Your attitude, our character, should be conformed to our salvation. Example, nalang sa music ministry. Kung napagsabihan ka ni Sister Marga dahil pasaway ka, and then your attitude, kumana ka, ay, ako naglilid! Dako ilatan! Our attitude should be conformed to our salvation. Minsan, masasapa tayo, unog iti church. Yung kikitaan tayo, kung na tayo, parang active tayo sa loob ng church. Aramidom amin nga trabaho, unog iti church. Yung madagaan sa bali nga purpose mo, no, apeda ka unog iti iglesia. Nagbalin ka nga CCTV, nagbirbirok tiyapan mo chismis iti jerwa. Agbirbirok iti panong dadal mo iti tao. Agbirbirok, nukas anong nga ipababa, ipadang nga tao. Is that an attitude of a real great saved person? Di may isa nga rin, naisalakan, may isang binalbaliwan niya po Diyos, awanan diya nga ugali tayo. Itisangwanan niya po Diyos. Amen? Amen. Hello? Amen. How can we say that we are a Christian? We are born again. Nuda tayo ti agkokos iti division iti ulog iti iglesia. How can we say that we are a real Christian and we are saved? No, number one nga tayo mo iti sakit iti ulo iti ulog iti iglesia. Pero wala naman yatang pasaway dito, di ba? Amen. Duwa. May sa akin. Wala yung sumugot. Walang pasaway. So let us try to evaluate ourselves. This message is not only for you, but including myself. Nga masapul nga sa isayaatan tayo, siya nakaisalakan, iti panagpil tayo. Amen? Han tayo kumangay nga agbalin nga relax lang iti unog iti iglesia nga kuna tayo na isalakan ak taagim-gimong akmot. Na isalakan ak taagim mapanak mo iti unog iti church every Sunday. Na isalakan ak namin akal hallelujah akmot. Baka dahita hallelujah lang na iduduling iti cabinet sa mo tulang iruwal every time at day of God. Every day in our life, dapat ada jay commitment tayo kanya po Diyos. Ada jay way tayo nga mga daydayaw kanya po Diyos. Jay personal devotion tayo kanya po Diyos. Jay personal meditation tayo kanya po Diyos. Handang tahan tayo lang ipakita nga every time, every day of tayo nga ipakita tayo nga gubrad iti Biblia tayo.
Ngam iti pudno nga may isang anak ni Apo Dios. Adda man ti mangkit-kita kun ka, adda ka man iti balbalay ni amo, kun naman nga busy ka, still hanak nga mamati nga for the whole day nga nakatakder kayo. Adda iti rabii, uray bago ka maturog iti rabii, still you will find time to read your Bible. Da kayo nga driver, try to bring some Bible with you. Hanak nga mamati nga every time, every now and then nga pong agda-drive kayo. You still have your break time. Habang urayin nyo dagiti amo yo, try to open your Bible, read just one chapter each day. And then pray. Gahan mo nga naawatan, go over and pray for it. Amo nga ipaawat niya Apo Diyos talaga, yung dagiti ay nasasaan niya Apo Diyos. Agbalin tayo, kumaad ako mga time tayo. No talaga nga anak na tayo niya Apo Diyos, ipatag tayo dagiti ministry ng trabaho niya para kanya Apo Diyos. Amen? Anyati ko na Ephesians chapter 4 verse 11 to 2. I'm not sure kung na-type natin yan. Ephesians chapter 4 verse 11 verse 11 to 12 kung na-ijay. And he personally gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the training of the saint in the works of ministry to build up the body of Christ, of the body of Christ. So, dito, ang totoong ligtas na tao, or talagang ginisalakan ng anak ni Apo Diyos, makipagpasad data, iti ministry, iti trabaho ni Apo Diyos. Awan iti makita tayo, iti Biblia, nga iti ministry, tunggal may sakot para tugtugaw lang. Iso nga dagiti mahilig nga tugtugaw lang di talikod. It's time for you to wake up. Likod. It's time for you to be a part of this ministry. Hindi lang yung mga nasa likod, pero hindi yung nasa gitna. Kala niyo safe. Nati kunada, agtugtugaw dalang. Ngam ko na ijay, itimay sa anak ni Apo Diyos nga naisalakan, makipagpasat dayta, iti ministry, iti trabaho ni Apo Diyos. Tunggal may sa karatayo, ada iti pasat tayo, iti unog, iti iglesia. Hanlaan nga parang tugtugaw, tandilan, sarita, ubot mo rita tugaw, awit turay tahin ka, nakagawin ka di balay ni Amo. So let us try. I encourage you, kaya sabi ko, this coming 2024, lahat tayo kikilos. Amen. Wala nang uupo. Wala nang magsasabi na hindi ko pa time, hindi ko pa kaya. Kaya mo yan. Your character. Kasi ang anak ang anak ng Diyos na buhay, yung talagang binago na ng Panginoon, may eager na siya na magpalago. May eager na siya na magpagamit para sa ating Diyos. Amen? Amen. Bakit parang ayaw niyo? Amen. Agbalit tayo kung mga nga functional iti unog iti iglesia. Makipagpasat tayo kada kay trabaho para iti hapon. Hanlang nga dagiti music team, dagiti agtak-tak dagiti isang manan. Not only for the preacher. Ngam adu dagiti mabalin tayo nga aramidon iti unog iti iglesia. Hindi tama yung pananaw natin na pag tinanggap natin si Jesus Christ is okay na. Kasi ang sabi ng Biblia, makipagpasad tayo kariti trabaho nga para itihapo. Parang yung katawan natin. May mata yan, may ilong yan, ano pa? May paa yan, may kamay yan. And inside of the church, we are all one family, one body. Tunggal may sa karatayo para, malay mo kung ikaw yung pinakapaa. Ikaw yung kamay. Ikaw yung mata. Diba? Every one of us have a part of this church. Awan iti para tugtugaw lang nga ministry. So nga kunada nga, han ko pa nga mo. Han ko nga kaya. Challenge yourself. Tanarigat no nabayad kay unog iti church. Manipot imunog ka aging gana nga man limapas iti 5 tawon. Aging gana latang ada kalata suling agtugtugaw nga hano kayat iti at kuti.
Nga iti uray na minsan hanggang nakita nga timakder nga napanmalang ng testimony. Iti kinaimbag niya po Diyos, iti panagpiat mo. Wake up, challenge your time, itself, it's time for you. Nagtakder, tapno kasta nga ikot irwar mo yung potential nga intad niya po Diyos ken ka, kat agpaaraman ka. Amen? So sabi ko kay Sister Myrtle nung linggo, no more sitting down. It's time for you to be part of the ministry. So let us pray. Kung na nag-start ako pa lang iti-choir. So sabi ko, okay. Nag-start siya nagluto. So starting this coming Sunday or starting this afternoon, Sister Myrtle, try to join the choir. Mag-practice na, makipractice ka. Amen. So your character, our attitude, it should be conform to our salvation. Dapat tugma yung ugali natin sa kaligtasan na meron tayo. Kasi kung hindi tutugma pa yung ugali natin doon sa kaligtasan na ibinigay na sa atin ng Panginoon, mean to say there is something questionable in our life. So kung talagang binago na tayo ng Diyos, anak na tayo ng Diyos at masasabing ligtas na tayo, makikita yung pagbabago ng ugali natin, ipakita natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. From unforgivingness to forgiveness. From disobedient to obedient. From laziness to masipag. Amen? Huwag tayong tamarin na pumunta sa loob ng church. From magiging madamot, maging mapagbigay tayo. Let us all open our heart. Pagtiwalaan natin yung salita ng Panginoon. From chismosa to, kung dating chismosa ka ngayon, ang i-chismis mo yung kabutihan ng Panginoon na nasa buhay mo. Dahil yun ang totoong binago ng Panginoon. Na ipakita mo yung kaligtasan na meron sa'yo is hindi na yung ikaw yung dati. Pahalagahan mo yung kaligtasan na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. From separation to reconciliation. Ang totoong ligtas na tao, nakikreate yan ng reconciliation sa loob ng church. Hindi yan nag-create ng separation o division sa loob ng church. Gossip can create division and separation. And you know, pag nakikreate ka ng division or separation inside the church, anong tawag doon? Hindi yung trabaho ng Espiritu ng Diyos, kundi trabaho yun. Dati sa demonic spirit. So nga alwadan tayo, dagititila tayo, nga ag-chat. Nga dati itulog iti church and then later on, apan tayo mangdadaw, iti para tayo nga tao, apan tayo dismiss dagiti pagkapuyan, dagiti absent tayo iti apo. Just pray for it. And let us avoid to do some division inside the church. Amen? Kasi ang Panginoon, ang pinaka-main goal ni Jesus Christ is to reconcile us with God. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi dahil sa pagkakasala nila Adan at Eve noon, na-separate tayo sa ating Diyos na buhay. And yet, Jesus Christ came for us para akuhin yung kasalanan natin, para magkaroon tayo ng reconciliation, or para magkaurin ulit tayo ng connection magkaroon tayo ng connection sa ating Diyos na buhay. Kaya dapat din yun ang gawin natin. Agbalin tayo ngayon nga way of reconciliation, karitihan pa ikiti nga na isalakan, nga ipakita tayo, jay kina siya, sino tayo, jay silaw, nga impaay niya po Diyos, kara tayo. Amen? Hallelujah. So wag nating hayaan na maging taliwas yung ugali natin dun sa mga kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Number 2, ang kung ating dugon, tayo bagayin ton. Tama na, Pastora. Nakakasakit ka na. Banat. Number 2, he persevered until the end.
Sino dito yung mga madaling sumuko? Sino sa atin dito yung madaling ma-discourage? Ano ang sabi niya sa Matthew chapter 24, verse 13? But the one who endures to the end will be saved. Ang totoong ligtas na tao, marunong magtiis yan. Tama ba? Magtiis? May endurance yan. Endure means, kahit mahirap, nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka na, kahit dinidiscourage ka na, kahit hinihila ka na pababa, still you will not give up serving the Lord. May magsasabi ba dito ng ako yun? May magsasabi ba dito ng kaya ko yun? Timaysa nga naisalakan nga tao inumay sa anak ni Apo Diyos, hindi yan madaling sumuko. Amen. Kung di ang bokabularyo niya, till death, I will do my part. Till death, I will obey my God. Kung may till death do us part dito sa ibabaw ng mundo, hindi ko alam kung naibalikas nyo yan sa mga asawa nyo. Kastamot kuma, itisangwanan ni Apo Diyos. Amen. Iisa lang. Dalawa. He persevered until the end. Alam nyo, hanga ako sa mga pastors, sa mga leaders, na kahit anong problema, kahit anong pagsubok, ang pagdaanan nila, nananatili pa rin silang matatag. And I witnessed the life of Mother Pastora Alpha. Nakita ko kung paano siya duruin. Nakita ko kung paano siya alipustahin. Nakita ko kung paano siya suraan sa social media, blah, 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 back and forth. But still, she didn't give up her faith. And my mom also. Sa dinami-dami ng struggle, kung sasabihin ko sa iyo ang teleserye ng buhay namin, magiging maala-ala mo kaya yun. We have been a lot of struggles. Pero nakita ko sa buhay ni Mama, after to my father, ako yung pangalawang naging pagsubok, testing sa buhay niya. After ko, sumunod naman yung kapatid ko, ay agasan, buong pamilya na. But then nakita ko kung gaano siya nakatatag sa paglilingkod niya sa Panginoon. Noong mga panahon na iniwan kami o tinalikuran kami ng tatay ko, hindi siya sumuko. Ang ginawa niya, naging inspirasyon niya yun para pumasok sa Bible School. Bata pa lang kami noon. I was in grade 6, I think, or grade 5, grade 4. And then yung kapatid ko is, I was in grade 3 pala. And then yung kapatid ko is only, how old is he that time? Hindi pa siya pwedeng pumasok sa school. Pero hindi nag-alinlangan si Mama. Every now and then, nag-travel is na from Kapintalan to San Jose. Ang gagawin niya yan, gigising niya na madaling araw to cook our breakfast, our baon na pupunta sa school. And then uuwi na yan, gabi na ulit. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Ginawa niyang inspirasyon yung mga pagsubok na yun para mas lalo siyang tumitag sa pananampalataya niya. Kaya sabi ko, Lord, kaya ko kaya yun? Kaya ko kaya maging matatag? Andun kaya baka mamaya pag dumating yung malaking dagok sa buhay ko, baka bigla akong bumitaw. And my prayer, habang pinabasa ko ito, Lord, sabi ko, give me that endurance that came from you. Hindi yun ang gagaling sa akin dahil kapag galing lang sa akin, madaling matibag yan. Madaling sumuko yan. So let us pray nga tunggal may isa kumakanatayo. Na anyaman nga parikot, anyaman nga problema, anyaman nga struggles nga may iti panagbiag tayo. Let us continue to serve the Lord. Awan kuma iti give up, awan kuma iti mga ibaga nga nabannog akon. Madikon kaya. Romans chapter 8. Romans.
someone find it? Can you please read it for me? 8:1. Romans chapter 8 verse 35 and 35. Sabi niya dito sa Romans chapter 8, who can separate us from the love of Christ? Can affliction or anguish or persecution or famine or nakedness or danger or sword? And then in verse 39, height or depth or any other created thing will have the power to separate us from the love of God that is Christ Jesus our Lord. Sino kadi iti mabalin nga mangisi nakaratayo iti anak ayat ni Kristo. Panakaidadanos, lamo-lamo, kinarigat, panakauyaw, inuanyapay. Wickedness. Kuna na ijay, no one can separate us from the love of God. Ang totoong Kristiyanong ligtas na walang makakapaghiwalay yan sa paglilingkod niya sa Panginoon. Baka kaya natin kayong sabihin sa ating mga sarili, shut the eye. I will never give up in serving my God. Amen. Hello? Amen. Perseverance. Ada ko madya endurance tayo. Hantay ko nga maupupay. Hantay ko mga give up. Iti pa nagservi tayo kaniya po Diyos. Ngam. At tuloy tayo latang agservi kaniya po Diyos. Lagi kong sinasabi, serving God is not a bed of roses. Ado tayo iti pagdalanan tayo. Ado tayo iti testing nga paglasatan tayo. Ngamhan ko mga daligay tayo balin nga rason. Tapno kas lang ikot panawan tayo. Di pa nagservi tayo kaniya po Diyos. Han nga daligay iti reason. Tapno kas lang ikot ag-give up tayo kaniti ministry. Nga itad niya po Diyos kara tayo. Ngam, aramidon tayo. Nga inspirasyon tayo. Tapno kas lang ikot bumilog tayo pa and can pumigpigsa tayo. Gusto nga urain sakot na ka ni boyfriend mo, han kalata malislis maya Ate Charlie. Ay, may name drop. The best is yet to come. Amen. Uray single katatahan kalata nga maupupay. Nga mean God is preparing something better for you. Keep on praying lang. Hindi pa napapanahon. Mabaling ako na niya po Diyos na single dito, you are not yet ready for a relationship. Kaya maghintay kayo dun sa tamang pagkakataon. Han kayo nga maupupay. Ako na, Lord, lampas na ako sa kalendaryo. Minubos kami to, Lord. Pag may nepos kami to. Still, there is hope. Basta agtalog ka lang kaniya po Diyos. How ka mawalan ng pag-asa? Ganun ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi na magiging dahilan for you to say, anya kamot ng Apo Diyos, ingkang kararagot, tapusan mo sinusumpatan. Don't blame God. Just keep on praying and trusting God. Amen? Maghintay ka doon. Huwag mawalan ng pag-asa. Nandun kasama sa paglilingkod natin yung pagtitiis para sa ating Diyos na buhay. For it is God who work in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Kaya magpatuloy lang tayo na maglingkod sa ating Panginoon. An easy life is a miserable life. Ano kayo ba? Naniniwala ba kayo doon? Yung easy pamumuhay can lead us to an miserable life. Yes. Di ba sa mga anak natin, pag spoiled yung mga anak natin, hindi mo, maraming kabataan or maraming mga bata ngayon, ang makikita mo na nandun lang sa labas, nagtiubing ngayon nga handa nga pinapabayaan lang sila ng mga magulang nila. And you can see the outcome of their life. Nasanay sila sa ising pamumuhay, nasanay sila na puro luha ang ginagawa. Pag dumating yung time na nawala sa kanila yun, parang aburido na. Ngayon nga, agbirok dan itiwagas urayhan nga makay ayo aramidon da. Iso nga tayo bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong masanay sa pagiging spoiled. Huwag tayong masanay na laging tayong pinagbibigyan. Huwag tayo nga masanay nga tayo, kanayon natan nga na tayo ay won. Grow up, kakabsa. Agbalin tayo nga independent, iti pa nagservi tayo kaniya po Diyos.
Amen? Han tayo nga idepende. Di pa nag-survey tayo, di pa na tayo matao. Han mo nga idepende. Di pa nag-move on mo. Iti leaders mo, iti pastors mo, iti kaabay mo. Ngam idepende tayo ta kaniya po Diyos. Ikararag mo kaniya po Diyos. Sabihin mo dyan sa kaabay mo, huwag kang aayaw. Kasi ang totoong ligtas, nagpapatuloy yan mula sa umpisa hanggang sa wakas. A church without you is still a church. And a God without you is still a God. But you and I, without God, we are nothing. Lagi po nating tatandaan yan. Kaya sana, dagiti nalaklaka nga maupupay dita, dagiti nalaklaka nga madisdismaya dita, dagiti nalaka nga agpaspasubnod dita, wake up ka kabsa. Han nga dagiti iti agbalin nga dalan tapno ma-discourage tayo. Nang aramidan tayo dagiti nga inspirasyon, tapno kasta nga ikot pumigsa tayo kung bumilag tayo pa'y, iti pa nag-serve tayo kaniya po Diyos. Amen? So wala akong hinuhusgahan dito. You know your relationship with God? And I don't have to judge every one of you. At kung natamaan man tayo, meaning to say, there is something that God want to filter in our life. Hindi lang sa inyo, pero para sa akin din. May mga gustong tanggalin, or ipaalala, or alisin yung Diyos sa buhay natin. Kaya minsan pinapaalalahanan niya ulit tayo na huwag tayo maging kampante na sabihin nating ligtas na tayo. Dahil bakit amo tayo ang turong tayo ijay langit ng tibiyag tayo gayam kot pa impyerno. Amen? So masapol nga i-check tayo ngut lang tayo tibiyag tayo. Masapol nga everyday in our life, let us evaluate ourselves. Hantay nga agbaling nga relax lang, ay Kristiyano ako, namati ako. Ngamin gayam, dahil pa nag-relax tayo, di amo tayo isalakan tayo. Hanod gayam. Iso nga, no amo tayo, nga ado, dahil banag nga nagkapuyan tayo this year. Sana this coming 2024, i-improve natin yan. Kung ano yung nakikita nating weaknesses natin this year, hantay yung mga balunan manon ito no 2024. Amen? Tapno kasta nga ikot, patuloy nga may isimpa, di pa nag-relation tayo, kan di pa nakaisalakan, ngayon niya po Diyos, kara tayo. And third, don't worry, this will be the last series ito, pero ititigil ko lang sa pangatlo dahil baka mamaya sabihin nyo sa akin, sumusobra ka na. Number 3, sabi niya doon, ang totoong ligtas na tao or ang totoong niligtas na ng Diyos ang buhay niya is, He is even better than before. Lingunin mo nga yung katabi mo kung He is better than before. Amen. So tunggal, winati may sa nga na isalakan nga Kristiyano nga kung kunan na tipudno nga daan di pa nakaisalakan. He is better and greater than before. In Haggai chapter 2 verse 9 kunan ay jay, the later glory of this house will be greater than former, says the Lord of the hosts. And in the place I will give peace, declares the Lord of the house. The host. The house that is referring here, if you are going to turn out that into the spiritual life, is our body. Mamati kayo, Jai? Amen. In 1 Corinthians, kunana ay Jai, don't you know that your body is the temple of God? So, ibig sabihin, yung katawan natin is templo ng Panginoon. So, dapat, kaya nga sabi niya doon, He is even better than before. Dapat yung templo ng Diyos, yung bahay ng Diyos na nasa iyo, nagiging better yan. From worse to better. From haggard to blooming. Gumagaling ka dapat habang nagpatuloy kang naglilingkod sa Panginoon.
Huwag nating sabihin na yung temple is this building. Huwag nating sabihin na the temple or the church is the temple. We are the temple of the Spirit. Dahil kahit anong gawin natin sa building na ito, hindi yan mababago. It will remain building. Pero yung bahay, yung templo na binigay sa iyo ng Panginoon, nababago yan. Bakit? Niligtas ka na ng Panginoon, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, binago na niya yung buhay mo at dapat nandun na yung transformation. So, ibig sabihin, every day in our life, you are becoming better than yesterday. Amen? Dapat may pagbabago, nababago sa buhay natin. Kung dati, mahiyain ka, ngayon, nagiging aktibo ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nung dati, bago ka lang pumasok sa church, titugaw mo aday jay likod ng paspasuli. Nakasla ka nga pimpiman, nga uray anya ti ayab dakon ka, wala kang pakialam. But while you are serving God, habang tumatagal ka sa loob ng church, agpaspasa mo until na nagpapagamit ka na para sa Panginoon. Amen? Dapat nakikita na kung dati noon, pag day off mo, titurong jay sakam, mapan jay ali-ali, apan ag disco, apan ag Ginoo. Apan ijay park, apan ag hiking. Saka ito nag-jamming. Ito nagawid ka, pasusuray-suray ka, apan ijay balay daamo. Agtrabaho ka ito nubigat, hagard ka nga lumablabbag, aray tamatan. Ngam tata kumatay, nawat mo ni Apo Diyos, tata, tanay isalakan ka, kutunan nga may isa ka Kristiyano, ti makita kun ka, jay gloria ni Apo Diyos. Amen. No dati, karaekes ti pannagnam nga, gawa di jay abalay ni Among tata diretsyoon. No dati, hagard ka nga pa nagtrabaho kinabukasan, tata ti makita, you are blooming and your face is shining. Ngamin adagay pa nakabalin ni Apo Diyos, nga intod na kun ka. And then you are becoming better and better for the glory of God. Amen? Kita nyo ka di picture yo. Di ba ni compare yung picture yo, di ka ubing nyo, tatanga di makal kayo. Winuray di ko namon hindi kina teenager mo. Di ba, minsan mabait tayo pa yung mga parang kadang yung picture tayo. Why? Because you are payatot, you are pangit that time. But now, while you are growing up, you know already how to arjun, and you know already how to take care of yourself, gumaganda ka. The same in our spiritual life. Kanong dating, nung unang pasok natin sa loob ng church, medyo makikita pa natin yung astig tayo, siga tayo, yung pananamit natin, kasatay nga panigidiskuan. Habang tumatagal at tumatagal yan, nakikita na yung pagbabago mo. You are becoming greater and better. Na hindi na ikaw yung dati. Kasi binago ka na ng Panginoon. Niligtas na tayo ng Panginoon. Kung dati madali kang mapikon, tata, binalbaliwan niya po Diyos na hijayan. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat habang tumatagal, gumagaling tayo para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Kung dati, dahil medyo mahihain ka pa, minsan nalilig tayo pagpasok natin sa loob ng church. Minsan, uma-absent tayo sa loob ng church. Pero tatan, ti makita kun ka, masasapa ka, dyan unod iti iglesia, no more absent, iti pa nagservim ka ni Apo Diyos, iti pa nagimong mo ka ni Apo Diyos. Why? Because God is transforming your life, and then you are becoming greater, better, and better for the glory of God. Hello? Amen. Ang totoong ligtas na at binago ng Panginoon, nakikita yung malaking pagbabago, transformation sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sana, agbalin tayo kuma. Nga ada kuma ngay asumin an ba? Pangarapin. At ibang term ng pangarapin. Desire. Naisin, yes. Naisin natin na mapabuti ng mapabuti yung relationship natin at paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Amen?
Kasi narigat, no kuna tayo nga natawanan tayo, ije unog iti iglesia. It's been 5 years nga kuna nga proud ka pa mga ibaga nga 10 years na kon iti unog iti iglesia. Nung still from day 1 year aging gana iti 10 years para tugtugaw ka lang iti likod. Kas ano nga may bagam nga naisalakan ka kun anak na ka niya po Dios. Nga manipod pa lang iti day 1 nga imunog ka iti unog iti iglesia, isulat ta iti garaw mo. Isulat ta iti kasasaad mo. Isulat ta iti attitude mo. Agbalin tayo kuma. Nga adagi makita na nagdumaan iti panagbiag tayo. Amen? Hello? Amen. Amen. Let us go out from our comfort zone. Hantay magkulong kadagijay comfort zone nga na isungay parang doon na lang tayo nasanay. Pero subukan nating ihakbang yung mga paa natin para mabago at makita yung pagbabago ng buhay natin. Alam niyo yung mga manok? Lagi siya yung inahing manok, di ba no, ang itlog dayta, ukupan tama ba? I-cover na, dahil siya itlog na. And then after few months or days, na kinoveran na dahil siya manok, doon na dahil itlog, lalabas yung sisiw. So pag lumabas yung sisiw, aalagaan niya yan, proprotektahan niya yan, pakakainin niya yan. But the time will come na itong inahing manok, tutukain na niya yung mga anak niya. Ayaw na niyang, kasama niya madinan kayat, kumangaw masigag dagiti anak na, kalikuan na. And even dagiti aso, no baby pa lang dagiti puppies, patidyin na dayta. Aywanan na dayta, paturugon na dayta. Ure pa dagiti pusa, dagiti kitten, kasta iti arami ganda. But time will come, once nga dumakdakol, dagiti puppies, wino dagiti kitten, kan dagiti manok, iduron isudan ni inada. Mean to say, iti pa nagbek tayo nga may nga Kristiyano, kasyay mo. Nga dagiti nga aso, dagiti nga manok, iduron dan dagiti anak da, nga umadayo dakot ko na, they are teaching them to become independent in serving God. They are teaching them to become more strong in their life. Nga handa lang nga umas-asa kadagiti inada nga mangpakpakan kadakwada. Even in our spiritual life, agbalin kumamot nga kasyay. Kung dati lagi tayo nakadepende sa Marga, outline kuman, daytoy line up kuman, ayusin man. Sana, sa unang taon, sa pangalawang taon, siguro pwede pa. Pero after how many months, at least 1 year kunamon, matuto ka naman ng gumawa ng sarili mong outline. Matuto ka ng gumawa ng sarili mong line up. Han mo nga, idepende nga kanayon ko ni leader mo. Ay agasong tapati pa nagpati line up mo, idepende nga Marga, arami danak man ti line up ko. Han nga trabaho day ka ni leader mo. Wala akong sinasabi. Hindi yan trabaho ng leader mo. Siguro sa unang buwan, pangalawang buwan, pangatlong buwan, pang-apat na buwan, okay, so be it. Siguro, okay lang siguro, Jay, ko na nga aramidot man dito nga line up ko, kung ipacheck ko man. It's okay nga ipacheck mo. Ngam Jay, iasam na una iti leader mo, Jay, line up mo. Isunan, iti nangikarkararag iti line up mo. Anya nga iti part mo nga member iti music team, song leader. Nuhan nga sikat imang isagana ka lang, Jay, nga line up mo. Dapat nandun, nag-i-improve tayo sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Hello? May ganyan ba sa music team, Sister Marga? Wala pa akong nilalaglag. Na-discern lang po niya, ha? Learn to stand and be independent in the ministry nga italok niya po Diyos tayo. Alam niyo yung agila, nagitlog day ta, kung piyok pa lang jay anak na, aywanan na rin ta, panay sulit jay pinaka, adayo mabantay nga awan timang kita. Ngayon, time will come. Dito nga ina, nga agila, ipurwak nanto. Dito anak na. Suruan na, nga agil tumayab, jay anak na. Kasta, mot itin spirituan, nga panagbihat tayo. Kas ano ka nga improve? How can you become better? No ka na nakadepende, jay leader mo.
nga ultimo pa nagkararag mo, ipasurat mo pa EJ leader mo. Meron ba sa atin dito? May baga tayo. Sister, isuratan nakman iti kararag ko. Ni-assign tayo nga opening prayer. Nagpaisurat tayo pa iti kararag tayo. Wala naman. Praying. God can teach us how to pray. 1 sentence, 2 sentence, sa una, 3 sentence, hindi mo namamalayan, tumatagal, natututo ka na. Learn to grow up in our spiritual life. Amen po ba? Huwag lang tayong dumepende sa mga kapwa nating mananampalataya. Huwag tayong dumepende sa mga leaders natin. Nga no awan ti leader mo, no awan ti agpiano, alakas ano ngay, hanakas lahanang nga makalid. You know, sa music team may napapansin akong gano'n. Pag nawala yung isa, parang sasabihin ng isa, kas ano ak nga taawan di back up ko. Kas ano ak nga tang aglit. Kat ni Marga ti kayat ko nga agtugtog iti piano. You know, how can you become mature? No kanayon ka nga nakadependent, iti kayat mo lang nga tao. You are not a real Christian no kasya pa lang iti ugali tayo. Let us try to be independent in our spiritual life. Amen? Amen. Nga nawan iti kakadwa tayo, kuna tayo kaslati nga natutukan nga basikol nga aglaladot tayo. Ibaga tayo nga basik tayo lang. 2 or 3 gather in my name, I am in their midst. Kuna niya po Diyos. Nga naman minsan, agdepender tayo luunay, iji bilang, iti kaadu tayo. Nga naman, lang tayo, iti kakadwa tayo, awan tiganas tayo, na agdaydayo kanya po Diyos. Maawan siya, excitement tayo, nga mga daydayo kanya po Diyos. Apay di pa nag-worship mo, intugot ba di kadwan? Apay di pa nag-praise and worship mo, intugot ba? JP Manaw, na nag-gimo? It depends on you. Dapat nandun pa rin yung excitement mo. Konti man tayo, marami man tayo, still you have that joy to worship the Lord. Amen. Still you have that energy to praise the Lord. Awan kadakwala iti tulbok, iti panagtaydayo mo. Hindi nila dala-dala yung pagpupuri mo, the way you worship God. But is in you. Ngamin ikaw yung templo ng Panginoon. Kaya dapat yung templo ng Diyos na yan ay pinagkaloob niya sa iyo at sa akin. Nag-i-improve yan araw-araw sa pamumuhay natin. Amen po ba? Di kami ngayon tinakasanayan tayo. Nabirukan tayo. Let us go out from our comfort zone. Kutsuruan tayo nga tumakdor, itin espirituan nga panagbiag tayo. Ngamin iti pa nakaisalakan, hindi ka pwedeng sumabit. No kanayon ka nga nakadikit ka ni leader mo, nakadagkat ka ni pastor mo, kas ano kang tungay, numay niya po Diyos. Baka ti amom, kut kunam, okay yun, tama isala ka na. Kas ano nga ino kunanan to ni Apo Diyos, ito sumaklang ka, ijay langit, pinumatay tayo, kut sumango tayo, ijay samuanan ni Apo Diyos, kunanan, I'm sorry, but I don't know you. Let us try to be independent in our spiritual life. Amuyo, ijay itlog nga kunada, no nagbitak amin nun, or nag-crack amin nun ijay itlog, kut bintak amin nun, urumwar amin nag-jepedya. Adala ta iti may sawin na duwa itlog na may laop. Anong tawag dun sa itlog na yun? Buko. Iso nga hantay ko mga agbalin nga bugok nga Kristiyano laong iti unod iti church. Amen po ba? But let us try to become better and better in serving God. Kung baguhan taman, okay lang. Nga para tugtugaw ka pa lang dito unong iti church.
But habang bumaybayag, iadam mo dang disakam, kat maging pasat ka, iti trabaho para iti Apo. Ipakita that there, every day now in your life, every day nga sasabi ka, hindi pa nagserve ka niya po Diyos, you're becoming stepping. When adyo pa nakabalbaliw mo, nga umadang dyan, espiritual nga panagbiag mo kanya po Diyos. Amen? Kaya sa mga mahilig magsabi dyan, nang hindi ko pa oras, hindi ko pa kakaya, hindi pa ngayon yung tamang panahon, wake up, it is your time, nga irwarda with the potential nga ito niya po Diyos para kayo. Amen? From this year, sana this coming 2024, awanan iti mga ibaga nga hindi ko kaya, ayaw ko mabaina. Dagiti reason tayo, nga kanayon ko nga mangbangog nga ibaga tayo. Ngam, if you really a child of God, kayang-kaya mong i-overcome yun. Ngamin, adaniya po Diyos nga mangi-push. Ken ka. Amen? So, huwag tayong maging parasite lang sa loob ng church. But let us try nga makipagpasat kariti ministry ngayong talog niya po Diyos kara tayo. And then the last conclusion ko na Jai, those who are saved will never back off. In fact, as years go by, they are better and greater than before in serving the Lord. So how long have you been serving God? 5 years? 10 years? Pababa? So sa loob ng taon na yon, makikita mo ko ba or masasabi mo that there is something improvement in your spiritual life? Isa lang? Kung masasabi man natin na hindi pa tayo sigurado, it's not yet late para ayusin yung mga bagay na yun. Hindi pa huli ang lahat para ibalik ulit sa ayos yung dati na yun. Because God wants us na makikita sana yung improvement natin sa buhay natin araw-araw. Amen po ba? Amen. Nahantay lang kumang kanayon nga puro complain. Hanga niya kinasalot, iti makita, iti pa nagbiag tayo, iti pa nagserve tayo kanya po Diyos. Nga, makita ko ma, iti pa nakabalbaliw. At ako ma, di improvement, iti pa nagbiag tayo. Every day in our life, agparin tayo kung mga better. Iti pa nagserve tayo kanya po Diyos. Amen? So let us all arise.